Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang kwentong puso. May mga pag-ibig na hindi nasusukat sa salita, bagkus sa bawat patak ng pawis at sa bawat buntong hininga ng pag-aalala. Paano kung ang pagmamahal ng isang ina na siyang nagpanday ng iyong tagumpay ay siya ring pagmamahal na unti-unti mong nalimutan? Ngayong araw, pakinggan natin ang isang kwentong magpapaalala sa atin kung saan talaga nagsisimula ang salitang tahanan. Itatapon ko na po ito. Nay, ang tunog ng sabaw na bumubuhos sa lababo ay parang isang malakas na kulog sa pandinig ni Nanay Cora. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan sa may pintuan ng kusina. Ang mainit na singaw mula sa kaldero ay tila naging yelo na gumapang sa kanyang likuran. Hindi siya makapagsalita. Kaninang madaling araw pa siya gising. Bago pa tumilaok ang mga manok sa kapitbahay, naglakad na siya papuntang palengke. Pinili niya ang pinakamalambot na parte ng baboy, ang pinakasariwang kangkong, at ang mga sampalok, na tamang-tama lang ang asim. Kaskas kamay niyang piniga ang mga yon para sa sabaw. Lahat para kay Rafi. Paborito ng kanyang nag-iisang anak ang sinigang niya. Sa isip niya, ito ang munting regalo niya sa anak na laging pagod mula sa trabaho. Isang mangkok ng pagmamahal na magpapainit sa sikmura nito. Pero ngayon, ang lahat ng pagod na yon, ang lahat ng pagmamahal na yon, ay dire-diretsyong bumubuhos sa lababo. Vian, bakit? Sa wakas ay nahanap niya ang kanyang boses, pero pabulong lang ito. Humarap si Vian, ang asawa ni Rafi. Isang perpektong ngiti ang nasa labi nito, pero hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hawak pa niya ang kaldero. Masyadong mataba. Nay, sabi nito sa malumanay na boses. Nakita ko po yung taba sa ibabaw. It's not good for his health. Rafi needs to watch his diet, lalo na ngayon. He's a boss. Appearance is important. Tumango na lang si Cora. Anong sasabihin niya? Na tinanggal na niya ang karamihan sa taba? Na ang kaunting sebo ang nagpapasarap sa sabaw? Magmumukha lang siyang matandang nakikialam, kaya nanahimik na lang siya. Nang gabing iyon, masiglang dumating si Rafi. Nay, Ma, I'm home. Agad siyang sinalubong ni Vianne ng isang halik. Hi babe, how was your day? Pagod, as usual? Sagot ni Rafi, sabay hubad ng kanyang coat. Wow, something smells good. Nagluto po kayo, Nay? Bago pa makasagot si Cora, inunahan na siya ni Vianney. Actually, babe, it was sinigang. Pero I had to throw it away. Sobrang oily kasi. I made you a healthy chicken salad instead. Nakita ni Cora ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Rafi, pero isang segundo lang iyon. Ngumiti ito at bumaling sa kanya. Okay lang yan, Nay. For my health din naman. Thank you pa rin po sa effort. Isang sundot sa puso. Yun ang naramdaman ni Cora. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Ngumiti na lang siya pabalik, isang pilit na ngiting. Hindi man lang naramdaman ng kanyang mga pisngi. Kumain sila ng hapunan. Tahimik lang si Cora habang pinapanood ang anak na kumakain ng salad. Isang pagkain na alam niyang hindi naman talaga nito gusto. Pinakinggan niya ang kwentuhan ni na Rafi at Vian tungkol sa opisina, sa mga bagong kliyente, sa mga plano para sa weekend. Pakiramdam niya, isa siyang anino sa sarili niyang pamamahay. Nang hating gabi na at sigurado siyang tulog na ang lahat, bumalik si Cora sa kusina. Sa ilalim ng maliit na ilaw sa ibabaw ng stove, umupo siya sa isang bangkito. Tahimik. Dinala niya ang kanyang mga kamay malapit sa kanyang mukha. At inamoy ito, nandoon pa rin. Ang asim ng sampalok, ang amoy ng pagmamahal na itinapon. Hindi na malaya ni Cora, may isang butil ng luha na pumatak sa kanyang kamay. Pinunasan niya ito agad. Hindi dapat siya maging ganito. Ang mahalaga ay ang kapakanan ng anak niya. Tumayo na siya para bumalik sa kanyang silid. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, narinig niya ang boses ni Vian mula sa kanilang kwarto.
Hina-hina lang, pero sapat na para marinig. Nakahinto si Cora. Of course, I manage everything. Sabi ni Vian sa kausap nito sa telepono. He needs to be perfect. Para sa image ng company, he represents success. Kaya dapat lahat sa paligid niya polished. May sandaling katahimikan. Yes, even his mother. Kaya kahit yung nanay niya, I have to manage. Natigilan si Cora sa dilim. Hindi na lang pala siya isang anino. Isa na pala siyang bagay na kailangang i-manage. Ang mga salitang I have to manage ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Cora buong magdamag. Anong ibig sabihin noon? Na isa siyang problema? Na isa siyang bagay na kailangang ayusin at itago para sa image ng kanyang anak? Kinabukasan, sinubukan niyang kalimutan yon. Marahil, mali lang ang kanyang pandinig. Marahil pagod lang siya. Ngumiti siya kay Rafi nang mag-agahan sila. Pero ang nangiti ng anak niya ay tila nakatuon lang kay Vian. Babe, naalala mo ba 2 years ago, today? Tanong ni Rafi kay Vian habang hinahawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Ngumiti si Vian. Of course, how could I forget? The day we almost lost everything. Napatingin si Cora sa kanila. Hindi pamilyar sa pinag-uusapan. Nakita ni Rafi ang pagtataka sa mukha ng ina. Nay, ito po yung araw na muntik nang magsara, ang Villanueva Logistics, ang kumpanyang pinundar ko mula sa lahat ng sakripisyo nyo. Naalala ni Cora ang mga panahong yon, ang mga gabing hindi umuuwi si Rafi, ang pagbagsak ng balikat nito sa tuwing kausap niya sa telepono, isang malaking kontrata ang nawala, at isang malisyosong chismis ang kumalat online na nalulugi na ang kumpanya niya. Ang mga kliyente ay isa-isang umatras. Akala ko po katapusan ko na noon. Nay, pagpapatuloy ni Rafi, ang mga mata niya ay puno ng alaala ng nakaraang paghihirap. I was about to give up. Pero itong asawa ko. Tumingin siya kay Vian. Ang tingin niya ay puno ng paghanga at pasasalamat. Siya po ang gumawa ng paraan. Viana used all her connections in PR. She worked day and night para linisin ang pangalan ng kumpanya. Nag-organize siya ng isang media event, kumuha ng mga testimonya mula sa mga loyal na kliyente. She spun the narrative. Ginawa niyang istorya ng katatagan ang kwento ng pagkalugi. It was nothing, babe, mahinang sabi ni Vian, pero baka sa mukha niya ang pagmamalaki. I just did what I had to do to protect our future. It wasn't nothing, giit ni Rafi. You saved me, Vian. You saved everything my mother and I worked for. Tumingin siya pabalik kay Cora. Kung wala po siya, Nay, baka bumalik na naman tayo sa pagtitinda ng kakanin sa bangkerohan. Ngumiti si Cora. Masakit man pakinggan, alam niyang totoo ang sinasabi ng anak niya. May isang malaking bahagi ng tagumpay ni Rafi ngayon na utang nila kay Vianney. Isang utang na loob na napakalaki. Isang utang na loob na tila nagiging piring sa mga mata ng kanyang anak. Nang hapong yon, habang nagwawalis si Nena, ang kanilang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya, napansin niya ang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang-kilalang jewelry store sa ibabaw ng side table. Wow, ang ganda naman ng regalo ni Sir para kay Ma'am Vianney, sabi ni Nena kay Cora habang nagpupunas ito ng alikabok. Nang buksan ni Rafi ang kahon sa harap nilang lahat, bago maghapunan, isang kumikinang na kwintas na may diamante ang laman noon. Isinuot ito ni Rafi sa leeg ni Vian. Happy anniversary of saving me. Bulong niya dito. Niyakap siya ni Vianney ng mahigpit. Oh, Rafi, it's beautiful. You didn't have to. Kulang pa to. Seryosong sabi ni Rafi. Kulang pa to sa lahat ng ginawa mo para sa akin. I will spend the rest of my life making sure you never regret choosing me. Mula sa kinauupuan niya, pinanood ni Cora ang eksena. Maganda silang tingnan. Perpekto. Pero hindi niya maiwasang isipin na ang kumikinang na diamante sa leeg ni Vianney ay hindi lang isang regalo.
Ito ay isang simbolo, isang paalala ng isang utang na hindi na yata mababayaran. Isang kadena na unti-unting gumagapos sa kanyang anak. Habang nagliligpit ng basura si Nena sa kwarto ni na Rafi at Vianney, may nahagip ang kanyang mata sa loob ng basurahan. Isang papel na lukot-lukot. Dahil sa pag-usisa, pinulot niya ito at binuklat. Isa itong maliit na papel. Isang resibo mula sa isang pawn shop. Pero ang nakasulat ay hindi resibo ng pagbili. Ito ay isang final notice. Isang huling babala sa pagbabayad ng isang malaking utang para sa isang singsing na isinangla. At ang pangalan na nasa resibo ay hindi Villanueva. Ito ay Vianney Montesa. Mabilis na ibinalik ni Nena ang papel sa basurahan. Ang puso niya ay biglang kumabog. Bakit may ganito si Ma'am Vian? Akala niya ba ay mayaman ito? Isang tanong na bumabagabag sa isip niya habang tahimik niyang itinatali ang supot ng basura. Kinabukasan, hindi na mapakali si Nena. Ang lukot-lukot na papel sa basurahan ay tila nagbato ng isang malaking bato sa tahimik na tubig ng pamamahay nila. Hindi niya ipinapakita kay Nanay Cora ang resibo. Ayaw niyang dagdagan ang iniisip ng matanda. Pero sa sarili niya, nagsimula na siyang mag-imbestiga. Ma'am Vian, may nakalimutan po yata kayong tawagan? Tanong niya isang umaga habang nililinis niya ang opisina ni Vian. Sinadya niyang ilagay ang cellphone ni Vian sa kabilang dulo ng mesa para makita ang screen. Nakita ni Nena ang mga tawag na galing sa isang unknown number. Mabilis na kinuha ni Vian ang telepono. Ang ngiti niya ay biglang nawala. Nena, huwag mo nang hawakan ang cellphone ko, sabi ni Vian. May bahagyang lamig sa boses niya. Personal yan. Ay, pasensya na po, ma'am, sabi ni Nena. Yumuko ng kaunti, pero ang mga mata niya ay nagtatala. Pagkalipas ng ilang oras, habang nag-iisa si Vian sa sala, dumating ang isang text message. Naka-off ang volume ng telepono, pero nakita ni Nena ang notification sa screen mula sa malayo. Final deadline, Montesa. Kung hindi ka magbabayad, kami na ang pupunta sa kumpanya ni Villanueva. Nakita ni Nena kung paanong biglang namutla ang mukha ni Vian. Hindi ito ang mukha ng isang mayaman at asawang perpekto. Ito ang mukha ng isang taong takot na takot. Mabilis na pumasok si Vian sa kanyang walk-in closet, huminga ng malalim at tinawagan ang numero. Nasa kusina si Nanay Cora. Nag-iisa siyang naghuhugas ng pinagkainan. Narinig niya ang boses ni Vianney. Hindi ito malakas, pero may diin at desperasyon. Magbayad ako? Saan ako kukuha ng 500,000 ngayon? Bulong ni Vianney. Napatigil si Cora sa paghugas. Give me 2 weeks. I'm still working on it. Kailangan kong ma-access ang pondo sa kumpanya. Hindi ko magagawa yan kung nandito pa sila. Nang marinig iyon, biglang bumigat ang pakiramdam ni Cora. Sila? Sino ang tinutukoy ni Vian? Ang mga tao sa kumpanya. O siya. Lumabas si Cora sa kusina. Nagkunwari siyang magdadamit. Nakita niya si Vian na nakasandal sa pader. Ang isang kamay ay nasa bibig, halatang nagpapanik. May problema ba, Hija? Tanong ni Cora sa malumanay na boses. Gusto niyang maging concerned. Gusto niyang maniwala na ang kanyang manugang ay isang biktima lang ng stress. Nabalisa si Vianney. Mabilis siyang bumaba ng telepono. Wala po, Nay. Pilit ang nangiti nito. Business stress lang po talaga. May mga empleyado lang na may utang. I need to handle it. You know how complicated business is. Pero, ang tono mo kanina? Wala po yun, Nay. I was just acting tough. You know, to be practical. Napatingin si Vian sa kanyang relos. I need to go. May meeting ako sa labas. I'll be back for dinner. Nagmamadali siyang lumabas. Dala ang kanyang mamahaling bag. Naiwan si Cora na nakatitig sa likuran ni Vian. Ang stress na yon ay hindi lang business. Ito ay personal. Ramdam niya. Nagpunta si Cora sa opisina ni Rafi. Tahimik siya.
nag-iisa. Nakita niya ang isang ledger na nakabukas sa desk. May nakasulat doong isang malaking withdrawal na ginawa ni Vianney. Isang malaking halaga na para sa emergency funds. Pero hindi iyon ang nagpakaba sa kanya. Ang nagpakaba sa kanya ay ang isang folder sa gilid ng desk ni Rafi. Ang label, DNA test, pediatrician's record. Tila may isang malamig na kamay ang dumagan sa kanyang dibdib. Hindi niya dapat tingnan, hindi niya dapat pakialaman. Pero ang hinala, ang takot, at ang pagmamahal sa kanyang anak ay mas malakas. Mabilis niyang binuklat ang folder. Doon, nakita niya ang pangalan ng kanyang apo, Rafael Villanueva Jr. At sa ilalim, may isang maliit na tala na nakita lang niya dahil sa malakas na ilaw. Isang listahan ng mga dokumento na hinihingi ng pediatrician para sa isang routine check-up. Sa gilid ng listahan, may isang handwritten na note na nakalagay, "Need to make sure no record of the real father exists." Nawalan ng kulay ang mukha ni Cora. Eto na. Hindi siya nagkamali. Ang narinig niya nung isang gabi ay totoo. Hindi siya makahinga. Ang bata, ang kanyang apo na kinakandong niya, ang bata na mahal ni Rafi. Hindi niya dugo. Isang matalim na sakit ang tumusok sa kanyang puso. Hindi ang galit, kundi ang sakit para sa kanyang anak. Dapat niyang sabihin kay Rafi. Ngayon din. Taliwas sa kanyang isip, nagbalik siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang cellphone niya. Nag-type siya ng isang mensahe para kay Rafi. "Rafi, kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Importanteng-importante. Tungkol kay Vianney. Nakasend na sana niya. Pero naalala niya ang mukha ni Rafi. Ang pagod at ang utang na loob na nakagapos dito. Paano kung hindi siya paniwalaan ni Rafi? Paano kung magalit ito dahil nakikialam siya? Umatras siya. Kinalabit niya ang mensahe at dinilit iyon. Hindi siya dapat maging padalos-dalos. Hindi ito usapang pera. Ito ay tungkol sa pamilya. Kailangan niya lang ng kaunting oras. Isang hininga. Kailangan niyang magtanong kay Vianney ng harap-harapan. Hindi niya nais na sirain ang pamilya. Gusto lang niyang malaman ang katotohanan. Nag-antay si Cora sa buong hapon. Ang paghihintay ay parang kumakain sa kanyang laman. Nang dumating si Vian, nag-aalangan si Cora na lumabas. Nag-aalangan siyang sirain ang katahimikan ng bahay. Pero bago pa siya makalabas, narinig niya ang boses ni Vian na tumatawag mula sa kanilang kwarto. "Nay, halika po sandali." Nagpunta si Cora. Nakita niya si Vian na nakatayo sa tabi ng maleta. Ang muka ay seryoso. "Nay, please listen to me. I know you've been seeing things," sabi ni Vian. Ang boses niya ay malambing, ngunit may diin. "I know you found the papers. I know you know." Walang pagtataka sa mukha ni Vian. Alam niya. Alam niyang narinig at nakita na ni Cora ang lahat. "Hija, ang gusto ko lang malaman." Bago pa matapos ni Cora ang kanyang tanong, inunahan na siya ni Vian. Hindi na ang malumanay na boses, kundi isang tinig na malamig at matalim na parang yelo. "You should have just kept quiet, nanay. Dahil ngayon, you are a threat to my family." Naramdaman ni Nanay Cora na parang may malaking bato ang bumara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang kwarto, na laging puno ng bango ng mamahaling pabango ni Vian, ay naging masikip na kulungan. "Anong sinasabi mo, Vian?" tanong ni Cora. Nagpipilit na maging matatag ang boses. "Hindi ko gustong manira. Gusto ko lang ng paliwanag. Para kay Rafi." Ngumiti si Vian, isang nangiting mapanghamak. "Paliwanag? Para saan pa, nanay? Nakita mo na ang katotohanan. Ang bata ay hindi dugo ni Rafi. At ang katotohanan na yan, ang magpapabagsak sa kanya. Wala kang karapatang sirain ang pamilya namin. Hindi ako ang sumisira. Nay, ako ang nagtatayo." Tumindi ang boses ni Vian. "Do you think I wanted this life? I was broke. I was desperate. Rafi saved me, yes.
But I also saved him. At ang bata, siya lang ang security ko. Ang tangi kong magagawa para hindi na ako bumalik sa putik. Mula sa desperasyon, biglang bumalik ang kalmado ni Vian. Naglakad siya papalapit kay Cora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Listen, nanay. Sabihin mo sa akin, ano ang pipiliin mo? Ang sirain ang puso ni Rafi, sirain ang pangarap niya sa kumpanya at sa anak niya, para lang maibalik ang katahimikan na gusto mo? O ang manahimik at hayaan akong panatilihin siyang masaya sa kasinungalingan? Tiniyak ni Cora na hindi siya uurong. Ang gusto ko ay katotohanan, Vian. Nararapat kay Rafi ang katotohanan. Tumawa si Vian, isang maikli at walang emosyon na tawa. Katotohanan? Ang katotohanan ay sasaktan mo lang si Rafi. At dahil alam ko na ang gusto mong gawin, nanay, ako ang gagawa ng hakbang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Vian. Paglabas niya ng kwarto, mabilis siyang nagtungo sa opisina ni Rafi. Nakatayo lang si Cora sa gitna ng kwarto. Ang katawan niya ay parang tumitigas. Ano ang plano ni Vian? Narinig niya ang pag-iyak. Napalingon si Cora. Nakita niya si Vian na nakaupo sa desk ni Rafi. Umiiyak. Hindi ito ang yak ng pag-arte. Ito ay tunay na yak, pero puno ng pagkainggit at puot. Babe, I can't take it anymore. Bulong ni Vian. Nang dumating si Rafi mula sa labas. Nataranta si Rafi. Vian, anong nangyayari? Si nanay. Sabi ni Vian. Humihikbi. She accused me of cheating. She said the baby is not yours. She saw the papers. She said I was trying to ruin you, Rafi. Natigilan si Rafi. Tumingin siya kay Vian. Pagkatapos ay kay Cora na nakatayo pa rin sa pasilyo. Hindi yan totoo, Rafi. Sigaw ni Cora. Gusto ko lang siyang tanungin. Narinig ko siya. Tumingin ka sa akin na nanay. Putol ni Rafi. Ang boses nito ay hindi galit, kundi puno ng pagod at pagkadismaya. Wala na po bang katapusan nito? Bakit hindi kayo magkasundo ni Vian? She saved my life. She gave me a family. Bakit kailangan ninyo siyang sisihin sa lahat ng bagay? Anak, naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin. Ang tinig ni Cora ay nanginginig. Lumapit si Vian kay Rafi at hinawakan ang kamay nito. Babe, I love you. Pero I think nanay is just confused. She's getting older. Masyado siyang stress. Tumingin si Rafi sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa, hindi pagmamahal. Nay, please, magpahinga na po kayo. Pagod lang yan. Siguro, kailangan na po nating i-consider ang suggestion ni Vian na magpa-check up na kayo para sa kalusugan ninyo. Para kay Cora, ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Hindi siya tinatawag na sinungaling, pero tinatawag siyang baliw. Anak, hindi ako nagkakamali. Huwag na po tayong mag-away, Nay. I'm tired. Iyon lang ang sinabi ni Rafi. Naglakad siya papunta sa kwarto nila. Dinala si Vian. Iniwan si Cora na mag-isa. Ang pakiramdam ni Cora ay parang may bumagsak na pader sa kanyang mundo. Ang sinigang na itinapon ay masarap pa. Pero ang katotohanan na alam niya ay hindi nakapani-paniwala. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Cora. Narinig niya ang boses ni Vian. Mahina. Pero alam na niya ang tono ng bawat salita. Yes, it's done. Rafi is convinced na naguguluhan lang siya. Now is the perfect time. Huminto si Vian. No, I don't want her dead. That's too messy. Gusto ko parang naglaho lang siya. Parang nag-walk out sa buhay namin. Dala ng kanyang pagkalito. Arrange everything. Bukas after church. Huwag mong kakalimutan ang sinabi ko. Davao de Oro, sa liblib na farm. And make sure hindi siya makakita ng kahit sino. She should be silent. Nakarinig si Cora ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ito na. Alam niya na ang ibig sabihin ng i-manage. Ito ay ang burahin siya. Dumating ang kinatatakutan ni Nanay Cora. Kinabukasan ng umaga, Linggo.
Nagbihis si Nanay Cora ng kanyang damit pang simba. Isinuot niya ang kanyang paboritong cardigan na kulay off-white na siya mismo ang nagtahi ng mga butones. Dinala niya ang kanyang rosaryo pero bago pa siya makalabas ng silid, pumasok si Vian. "Magandang umaga." "Nay," bati ni Vian. Ang boses niya ay kasing linis ng isang Sunday morning. "Ako na po ang magdadala sa inyo sa church today. Sa Malolos tayo, Nay," sabi ni Father Ben. Mas payapa raw doon. Masyadong malayo ang Malolos. Naintindihan ni Cora ang ibig sabihin noon. Malayo sa mga kakilala. Malayo sa mga mata ni Rafi. "Sige, Hija," mahinahong sagot ni Cora. Hindi siya nagpakita ng takot. Alam niyang kailangan niyang maging matapang para sa sarili niya at para kay Rafi. Habang naghahanda si Vian, may isang bagay na ginawa si Cora. Pumunta siya sa kusina kung saan si Nena ay abala sa paghahanda ng almusal. Kinuha ni Cora ang isang lumang lata na ginagamit nila noon na sisidlan ng kape. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. "Nena," pabulong na tawag ni Cora. "Gusto ko lang sabihin sa'yo, salamat sa lahat. Salamat sa pagiging kaibigan mo." "Ano po kayo, Nay? Nagpapaalam po ba kayo?" Natatawang tanong ni Nena. "Hindi, Nena, pero may isang bagay lang akong gusto mong malaman." Tinitigan ni Cora si Nena sa mga mata, nag-iiwan ng isang seryosong tingin. "Ang katotohanan ay hindi namamatay. Tandaan mo yan." Kinuha ni Cora ang isang maliit na butones mula sa bulsa ng kanyang cardigan, isang eksaktong kapareho ng mga butones na tinahi niya sa cardigan. Hindi niya ito itinago sa bigasan. Nag-iwan siya ng isang mas matalas na tanda. "Kung sakaling may importante akong sasabihin sa iyo at hindi ako makapagsalita." "Sa bigasan." Hindi nagtanong si Nena. Alam niya na may malalim na ibig sabihin si Cora. Mabilis na kinuha ni Nena ang butones at itinago ito sa isang supot ng bigas sa likod ng lalagyan. "Alagaan niyo po ang sarili ninyo. Nay, mag-ingat po kayo." "Ikaw din, Nena." Nang makasakay na sila sa kotse, tahimik si Cora. Naramdaman niya ang pagkabalisa ni Vian. Ang mga kuko ni Vian ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Nang makalabas sila ng Davao at pumasok sa isang liblib na daanan na puno ng mga puno ng niyog, alam ni Cora na hindi na ito papunta sa Malolos. "Tapatan mo ako, Vian." Kalmado ngunit matatag ang boses ni Cora. "Saan mo ako dadalhin?" "Kung naging tahimik ka lang sana, Nay, hindi sana tayo aabot sa ganito," sabi ni Vian. Hindi siya tumitingin. "This is for Rafi, para hindi siya masaktan." Ang kasinungalingan ang mas makasasakit sa kanya. "Ang pag-ibig ko para kay Rafi ay mas totoo kaysa sa dugong sinasabi mo," sigaw ni Vian. Biglang huminto ang kotse. Sa gitna ng daan, walang bahay, walang tao. May isang malaking cargo truck ang nakaharang. Bumaba si Vian. Naglakad papalapit sa driver ng truck. "Done deal?" tanong ng lalaki. "Do it quick," utos ni Vian. "Remember, it has to look like a confused old woman na bigla na lang nag-collapse at nawala." Bumaba si Cora sa kotse. Alam niyang hindi na siya makakalaban. Ngunit bago pa siya hawakan ng dalawang lalaki, may isang bagay siyang ginawa. Hinawakan niya ang kanyang rosaryo. Kinuha niya ang isang butones sa kanyang cardigan. Ang huling butones na nakatago sa bulsa. Binitawan niya ang kanyang rosaryo sa lupa at itinulak ang butones sa maliit na siwang ng upuan ng kotse. Hindi na siya nag-abalang magsalita. Binuhat siya ng dalawang lalaki gaya ng isang sako. Naramdaman niya ang pagkakabig ng kanyang ulo. Narinig niya ang boses ni Vian na sumisigaw. Nag-aarte. "Huwag niyo siyang sasaktan. Just make sure she stays there. Tell them, may Alzheimer's siya." Habang dinadala si Cora, muli siyang lumingon kay Vianney. Nakita niya ang isang bakas ng takot sa mukha ng manugang, ngunit mabilis itong napalitan ng kawalan ng kaluluwa. Ang mahalaga ay ang butones. "Nena, sana maintindihan mo. Ito ang huling naisip ni Cora
bago siya nawalan ng malay. Mabilis na nagmaneho si Vianney pabalik. Inayos niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting lipstick. Pero bago pa siya makarating sa bahay, sinadya niyang ipitin ang kanyang kamay sa pintuan ng kotse. Nag-iwan ng isang kaunting sugat at dugo. Nang makarating siya sa bahay, nanginginig siyang tumawag kay Rafi. "Babe! Babe! Nawawala si nanay! Nawawala siya!" "Vian, kumalma ka. Anong nangyari?" "Pauwi na sana kami galing sa Malolos. Nagmaneho ako. Bigla siyang sumigaw. Hindi ako aalis. Hindi ako matutulog." Humihikbi si Vian. Sabi niya, kasinungalingan ang lahat. Tapos bigla siyang tumalon. Tumalon siya sa kotse at tumakbo. Hindi ko naabutan. "Vian, hindi iyan totoo. Totoo, Rafi. Look at my hands." Inilapit ni Vian ang telepono sa kanyang sugat. "I tried to hold her. Hinabol ko siya pero she's gone. Siguro lumalabas na talaga ang sakit niya. She's confused, Rafi. Naglaho na lang si nanay." Bumalik si Rafi. Ang pagkadismaya at pagod ay napalitan ng matinding takot at pagsisisi. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na magpahinga siya. Ako ang may kasalanan. Dapat hindi ko na siya pinilit manatili. "Vian, ano ang gagawin natin?" "Si nanay. My mom is gone." Niyakap ni Vian ang asawa ng mahigpit. "We'll find her, babe. We'll find her. Pero huwag mo munang sisisihin ang sarili mo. Ginawa mo ang lahat. We did what we could." Nang gabing iyon, habang si Rafi ay tulog sa matinding pagod at pag-iyak, si Vian ay nakatingin sa kisame. Walang bakas ng luha o takot sa kanyang mukha. Ang nanay Cora Villanueva, ang babaeng pumigil sa kanyang pangarap, ay naging isang istorya na lang ng isang matandang naligaw sa pagkalito. Ang bahay ng Villanueva ay nabalot ng kalungkutan. Para kay Rafi, ang pagkawala ng kanyang ina ay isang patunay ng kanyang pagkukulang. Ang kanyang pananaw ay balot na balot ng pagsisisi. "Kailangan ko siyang hanapin, Vian. Dapat ako na lang ang nagdala sa kanya." Paulit-ulit na sinasabi ni Rafi. Si Vian ang kanyang sandigan. Nag-organisa siya ng mga search party, nag-post ng mga flyers, at araw-araw ay bumibisita sa barangay hall para magbigay ng update. Sa mata ng publiko, si Vianney ay isang perpektong manugang, matapat, matulungin, at nagmamahal. Tingnan mo si Ma'am Vian. Grabe ang pagmamahal niya sa biyenan niya. Bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Ngumiti lang si Vianney sa lahat, nagpapahid ng peke niyang luha. Ito ang kanyang teatro. Ngunit may isang taong hindi nabibili ng mga peke niyang luha. Si Nena. Sa loob ng isang linggo, tahimik lang si Nena. Ang kanyang paghugas, pagwawalis, at paglalaba ay mabagal. Ang kanyang isip ay abala sa mga salita ni Nanay Cora. Ang katotohanan ay hindi namamatay. Isang hapon, habang nag-aayos si Nena ng mga damit sa silid ni Nanay Cora, nakita niya ang rosaryo sa ibabaw ng bedside table. Ang rosaryo na ito ay bigay pa ng lolo ni Rafi. Hindi ito kailanman iniiwan ni Cora. Hindi siya aalis ng walang rosaryo. Ito ang unang crack sa kanyang paniniwala. "Ang ganda ng rosaryo ni nanay, ma'am," sabi ni Nena kay Vian. Sinadya niyang magtanong habang naglilinis. "Ah, oo. Hindi niya nga yan iniiwan," sagot ni Vian habang naghahanap ng gamit sa kanyang walk-in closet. "Pero siguro, sa sobrang pagkalito niya, hindi na niya naalala. Alam mo naman, Nena, naguguluhan na talaga si nanay." Napansin ni Nena na si Vianney ay hindi man lang tumingin sa rosaryo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nena. Kinuha niya ang maliit na butones na ibinigay ni Cora sa kanya at ang latang pinagtataguan nito. Kinuha niya ang butones na nakatago sa bigasan. "Kung sakaling may importante akong sasabihin sa iyo at hindi ako makapagsalita, hanapin mo ang sagot sa bigasan." Ngayon, alam ni Nena na may isang bagay siyang dapat gawin. Hindi lang ito tungkol sa isang matandang naligaw. Kinabukasan, inutusan si Nena ni Vian
na hugasan at linisin ang kotse na ginamit nila noong linggo. Huwag mong kalimutang linisin ang upuan, Nena. Baka may buhok pa ni nanay doon. Sabi ni Vian. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Habang naglilinis si Nena, nag-focus siya sa upuan ng kotse, lalo na sa bahagi kung saan umupo si Cora. Dahan-dahan siyang naglinis, hinahanap ang anumang bakas. Hindi niya kailangan ng dugo, kailangan niya ng ebidensya. Ang kanyang kamay ay dumapo sa gilid ng upuan, malapit sa seatbelt. May isang maliit na siwang at doon may isang bagay na nakakabit. Pinilit niya itong hilahin. Ito ay isa pang butones. Ang eksaktong kapareho ng butones na itinago niya sa bigasan. Ang eksaktong kapareho ng butones na tinahi ni Cora sa kanyang cardigan. Tumaas ang mga balahibo ni Nena. 2 butones. Isang sign na naunawaan lang niya. Hindi aksidente. Alam ni Nena na si Nanay Cora ay may alam. At sadyang iniwan ang mga butones na yon para hanapin niya. Pero paano? Kung ang pangalawang butones ay nasa upuan ng kotse, ibig sabihin, sa loob ng kotse nangyari ang lahat. May isang bagay na naaalala si Nena. Ang amoy. Ma'am Vian, parang may naaamoy akong kakaiba sa kotse, sinabi niya kay Vian. Amoy lupa at kung ano, kakaiba. Aba, di linisin mo, Nena. Baka may naapakan lang ako sa farm nung nag-search party kami. Walang emosyong sagot ni Vian. Farm. Biglang lumiwanag ang isip ni Nena. Hindi niya hiniling na linisin ang kotse. Hindi niya hiniling na tingnan ang seatbelt. Kinuha ni Nena ang cellphone niya, ang lumang keypad phone na regalo pa ni Nanay Cora. Nag-navigate siya sa call history. Tiningnan niya ang mga tawag na ginawa ni Vian nung araw na yon. Hindi niya ito magagawa. Pero may isang bagay na ginawa si Rafi nung isang linggo. Nagpakabit siya ng GPS tracking sa kotse dahil sa takot na manakaw. Alam ni Nena kung nasaan ang resibo, sa glove compartment. Tahimik niyang binuksan ang glove compartment. Nandoon ang maliit na papel, ang password at ang website. Nagmadaling nag-log in si Nena sa lumang desktop. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay niya ang username at password. Pagkatapos, lumabas ang mapa. Tinignan niya ang ruta ng kotse noong linggo. Hindi ito dumaan sa Malolos, hindi sa simbahan. Ang huling lokasyon ng kotse ay isang liblib na daanan malapit sa Davao de Oro. Isang lugar na wala sa itinerary ng paghahanap ni Vian. Hindi na nag-isip pa si Nena. Alam niya na ang bawat minutong lumipas ay nagdadala sa panganib sa buhay ni Nanay Cora. Kung si Nanay Cora ay hindi nag-collapse at kung ang kanyang mga butones ay sinadya niyang iniwan, hindi ito kaso ng pagkalito. Ito ay isang pagdukot. Pumasok si Nena sa opisina ni Rafi. Sir Rafi, kailangan ko po ng leave, sabi niya. Kalmado ang boses. Leave? Ngayon, Nena, hindi mo ba alam ang sitwasyon? Tanong ni Rafi. Ang mukha niya ay puno ng pagod. Alam ko po, sir. Kaya nga po ako aalis. Matatag na sagot ni Nena. Kailangan ko pong umuwi sa probinsya. May sakit po ang kapatid ko sa Davao de Oro. Ang Davao de Oro. Isang reaksyon ang hinintay ni Nena. Walang kislap sa mga mata ni Rafi. Wala. Tila hindi niya alam na iyon ang huling ruta ng kotse niya. Sige, Nena. Mag-ingat ka. Sabi ni Rafi. Walang ganang-gana. I-charge mo sa allowance mo ang pamasahe mo. I'll take care of the house. Vian is here naman. Lumabas si Nena sa bahay ng Villanueva. Hindi siya nagdala ng maraming gamit. Ang dala niya lang ay ang kanyang maliit na bag, ang address ng huling lokasyon, at ang 2 butones, ang ebidensya ng pagtataksil at katapangan. Sumakay siya ng bus, naglakbay ng ilang oras papunta sa liblib na bahagi ng Davao de Oro. Habang umaandar ang bus, hindi niya maiwasang tingnan ang bawat puno, bawat bahay at bawat kalsa. Ang lugar na yon ay malayo sa sibilisasyon, tanging mga sakahan
at bukid lang ang makikita. Nang makarating siya sa destinasyon, bumaba si Nena. Ang init ng araw at ang katahimikan ng lugar ay nakakatakot. Ang kanyang tanging guide ay isang GPS coordinate at ang kanyang sariling desisyon. Nagsimula siyang magtanong, "Manong, alam niyo po ba itong lugar na ito? May farm daw dito?" Tanong niya sa isang matandang lalaki na nagbabantay ng karinderya. "Ah, yan ba? Farm ng mga Montesa Villanueva. Nandoon sa loob. Malaki," sabi ng matanda. Montesa Villanueva. Kinilabutan si Nena. Hindi ito isang random farm. Ito ay pagmamay-ari ni Vien. Nagpatuloy si Nena sa paglalakad. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, nakita niya ang isang mataas na bakod. May gate at may nakabantay na isang matangkad na lalaki. Nagkunwari si Nena na naghahanap ng trabaho. Lumapit siya sa karinderya sa tabi ng kalsada. "Ate, may naghahanap po ba ng kasambahay dito?" "Willing po akong magtrabaho sa farm," tanong ni Nena sa may-ari. "Wala mare, pero yung mga Montesa Villanueva, may bago silang in-hire na caretaker. Isang matandang babae," sabi ng tindera. "Pero hindi yan lumalabas. Parang laging tulog," sabi ng bantay. May sakit daw sa isip. Doon na naganap ang golden moment ni Nena. Hindi niya inayos ang buhok ni Cora. Hindi niya pinintahan ang mukha ni Cora. Ang nanay Cora, na kilala niya ay laging malinis. "Ano po ang hitsura niya, ate?" "Matanda na, payat. Pero mare, ang ganda ng mga mata niya. Parang laging naghihintay ng tawag. Nakadungaw lang sa bintana. Tahimik." Doon, may isang batang lalaki ang biglang tumakbo papalapit sa tindahan. "Nay, bibili ako ng candy." Lumingon ang bata kay Nena at nagsabi. Kamukha po siya ng lola na laging nakadungaw sa bintana doon sa farm ni Sir. Pero hindi siya tumatawa, laging malungkot. Nang marinig iyon ni Nena, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang likod. Ang nanay Cora niya. Buhay. Pero paano siya papasok? Natanaw ni Nena ang isang likurang bahagi ng bakod na medyo mababa. Sa gabi, marahil ay walang bantay. Nag-abang si Nena. Hating gabi na. Ang lugar ay nabalot ng dilim. Nakatago siya sa likod ng malaking puno ng manga. Nakita niya ang bantay na umalis, marahil para kumain o matulog. Ito na ang kanyang pagkakataon. Tumalon si Nena sa mababang bakod. Ang kanyang puso ay kasing bilis ng kabayo. Naglakad siya sa gitna ng mga puno ng kakao. Sa dulo ng farm, may isang maliit na bahay, medyo luma. Dahan-dahan siyang naglakad. Tumingin siya sa bintana. Sa loob, nakita niya si Nanay Cora. Nakahiga sa isang katre. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay payat. Pero buhay. Tumulo ang luha ni Nena. Hindi niya na napigilan ang kanyang damdamin. Kinatok niya ang bintana ng mahina. 3 katok. Ang lumang sign nila. Unti-unting gumalaw si Nanay Cora. Umupo siya. Ang kanyang mata ay malabo. Pagkatapos, tumingin siya sa bintana at nakita niya si Nena. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa kawalan ng pag-asa, naging pag-asa. Binuksan ni Cora ang bintana. "Nena." Ang pangalan niya ay pabulong lang. "Nanay Cora, buhay kayo. Alam ko na darating ka," sabi ni Cora habang umiiyak. "Kailangan nating umalis dito. Now." Hinaklit ni Nena ang kamay ni Nanay Cora. Ang matanda ay payat at mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. "Dahan-dahan po, Nay. Kailangan nating magmadali." Bulong ni Nena habang tumatakbo sila sa dilim, sa gitna ng mga puno ng kakao. Nang makalayo na sila sa farm, sumandal si Cora sa isang puno, humihingal. "Nena, salamat sa Diyos at dumating ka," sabi ni Cora. "Wala po iyon, Nay. Sino ang may gawa nito?" "Si Vian." Tumango si Cora. Pagkatapos, ikinuwento niya ang lahat. Mula sa DNA test, sa pagkakarinig niya sa plano, hanggang sa pagpapanggap ni Vian na siya ay naliligaw dahil sa sakit.
Gusto niyang maniwala si Rafi na ako ay baliw. Gusto niyang burahin ako sa buhay niya, Nena. Pero hindi ako papayag, matatag na sabi ni Cora. Ang bata, Nay, hindi talaga kay Sir Rafi? Hindi, Nena. Pero ang bata ay walang kasalanan. Ang kasalanan ay nasa ina niya. Ginawa niya ito dahil sa pera at dahil sa kanyang mga utang. Mabilis na kinuha ni Nena ang kanyang lumang cellphone. Kailangan nating bumalik at magpakita. Nay, para malaman ni Sir Rafi ang totoo. Hindi pa, Nena. Hindi pa tayo uuwi, sabi ni Cora habang hinahawakan ang kamay ni Nena. Kung uuwi tayo ngayon, sasabihin lang ni Vian na tumakas ako. Kailangan natin ng ebidensya. Alam niya na ako ay matanda na at walang kakayahan. Dapat natin siyang bigyan ng sapat na ebidensya para hindi na siya makapalag. Nena, naalala ang ginawa niya. May GPS tracking po, Nay. Nakita ko ang ruta at may mga butones kayo. Ngumiti si Cora. Matalino ka, Nena. Pero kailangan natin ng tao. At kailangan nating marinig ni Rafi ang boses ko. Walang makakatanggi sa boses ng ina. Inilabas ni Nena ang kanyang cellphone. Inunan niya ang recording feature. Ano po ang gagawin natin, Nay? Ikwento mo sa akin ulit, Nena. Simula sa butones na iniwan ko sa bigasan. Simulan mo. Para marinig natin ang buong istorya mula sa ating dalawa. Para maging patunay ito. Nagsimula si Nena. Ang bawat salita ay may emosyon. Ang bawat detalye ay mahalaga. Pagkatapos, si Cora naman ang nagkwento. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit nagiging matatag sa huli. Ang recording ay tumagal ng halos 30 minuto. Ang tunay na kwento. Ang tinig ng ina. Ito ang sandata natin, Nena. Ang katotohanan na may boses. Naghahanap sila ng matutuluyan. Isang cousin ni Nena sa kabilang barangay ang nagpatuloy sa kanila. Sinabi ni Nena na nagkasakit si Nanay Cora. Kinabukasan, si Nena lang ang bumalik sa Davao. Hindi siya pumunta sa bahay. Nagpunta siya sa opisina ng Villanueva Logistics. Nag-aalangan si Nena. Ang lugar na ito ay mundo ni Rafi, mundo ng tagumpay at pera. Ang mundo na iniligtas ni Vian. Nang makita ni Rafi si Nena, nagulat siya. Nena, akala ko ba nagbabakasyon ka? Sir Rafi, kailangan ko po kayong makausap. Importanteng-importante. Secret lang po. Walang Vian eh. Naramdaman ni Rafi ang kaba. Ang seryosong tingin ni Nena ay kakaiba. Pumasok sila sa opisina ni Rafi. Nakalak ang pinto. Anong nangyayari, Nena? Parang may mali sa kilos mo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Nena. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Inilagay niya sa desk ni Rafi at pinindot ang play. Ang una niyang narinig ay ang boses ni Nena. Pagkatapos, ang boses ni Nanay Cora. Ilang butones ang iniwan ko, Nena. Alam kong ikaw lang ang makakaintindi. Dahil sinabi ko sa iyo noon, ang totoo ay nasa bigasan. Nagsimulang tumulo ang luha ni Rafi. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang boses ng kanyang ina. Ang boses na ito ay hindi tunog ng isang taong nalilito o baliw. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Rafi. Narinig niya ang lahat. Ang tungkol sa DNA, ang utang, ang pagdukot, ang pangalan ni Viane, ang kanyang sariling pangalan, ang utang na loob na nagpabulag sa kanya. Hindi yan totoo. Huwag mo akong lokohin, Nena. Sigaw ni Rafi. Pero ang kanyang boses ay parang isang bata. Sir Rafi, pakinggan niyo po ang huling sinabi ni Nanay Cora. Matatag na sabi ni Nena. Sa huling bahagi ng recording, narinig ni Rafi ang boses ng kanyang ina. Puno ng sakit, ngunit may pagmamahal. Rafi, anak ko, kahit anong mangyari, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Ang ginawa ko para sa'yo. Ang mahalaga, mabuksan mo ang iyong mata. Hahanapin mo ako, anak, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal.
Huwag kang maging tanga ulit. Biglang tumayo si Rafi. Bumagsak ang cellphone sa sahig. Nasaan siya, Nena? Sabihin mo sa akin, nasaan ang nanay ko? Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Hindi na siya ang boss ng kumpanya. Siya ay isang bata na nawawalan ng ina. Nasa mabuting kalagayan po siya, sir. Ligtas po siya. Pero kailangan po nating umaksyon. Ngayon na. Bago pa malaman ni Vian na tumakas siya. Hindi na makita ni Rafi ang pintuan ng opisina niya. Ang buong mundo niya ay umiikot, bumagsak at naging abo. Ang sinigang na itinapon, ang mga butones na iniwan, ang matinding pagod ng ina. Lahat ng maliliit na detalye na pinili niyang ipagsawalang bahala ay bumalik at naging matalim na tinik sa kanyang dibdib. Ako ang may kasalanan. Bulong ni Rafi, hawak ang kanyang ulo. Ako ang pumatay sa kanya. Hinayaan kong mangyari ito. Pinili ko siya, Nena. Pinili ko ang kasinungalingan. Hindi siya sinagot ni Nena. Hayaan niyang maramdaman ni Rafi ang sakit. Sir, kailangan po nating lumakad. Kailangan niyo siyang makita. Pero hindi tayo pwedeng bumalik doon ng walang plano. Magdududa si Vian. Matatag na sabi ni Nena. Huminga ng malalim si Rafi. Pinilit niyang bumalik sa pagiging boss. Ang kanyang mata ay tuyo na. Pero ang loob niya ay parang sumasabog. Anong plano mo, Nena? Kailangan po nating kunin ang mga tao. Ang dalawang lalaking dumukot kay Nanay Cora. Ang mga yon, ang ebidensya natin. Paliwanag ni Nena. Siguradong binayaran sila ni Vian at sigurado rin na may katibayan sila ng transaksyon. Sa loob ng ilang oras, ang Villanueva Logistics boss ay nagising na. Si Rafi ay tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado, si Atty. Sison at sa isang kaibigan niya sa pulisya, si Kapitan Jomar. Attorney Sison, kailangan ko ng confidentiality. Ito ay tungkol sa pamilya, hindi sa kumpanya. At kailangan nating maging mabilis. Utos ni Rafi. Ang boses niya ay walang emosyon. May alam akong 2 tao na kailangan nating kunin. Ginamit ni Rafi ang kanyang network at pera. Sa loob ng 24 oras, natagpuan nila ang 2 lalaki na dumukot kay Nanay Cora. Hindi sila mahirap hanapin. Sila ay nagtatago sa isang liblib na safe house, naghihintay ng huling bayad mula kay Vian. Dinala sila sa opisina ni Rafi. Sa harap ni Rafi, natakot ang 2 lalaki. Sabi ni Vian, confused lang ang matanda, hindi kami nagdukot. Sigaw ng isa sa mga lalaki. May ebidensya ako ng transaksyon ninyo, ang telepono ninyo, ang address ng farm, at ang boses ng nanay ko. Malamig na sabi ni Rafi. Ang hinihingi ko lang ay ang katotohanan. At kapalit nito, ang kaligtasan ninyo. Sa loob ng 2 oras, nag-confess ang 2 lalaki. Kinunan sila ng video ni Attorney Sison. Kinumpirma nila ang buong plano. Ang pagpapanggap na matanda na baliw, ang pagdukot, ang paglipat sa Davao de Oro. May mga text message pa sila mula kay Vian. Nag-uutos na huwag siyang papakawalan. Habang pinapanood ni Rafi ang video ng mga lalaking nagko-confess, naramdaman niya ang pagkagutom sa kanyang sikmura, hindi para sa pagkain, kundi para sa hustisya. Pagkatapos, tumawag si Rafi kay Vian. Nagkunwari siyang kalmado. Vian, I miss my mom. Can we go out of town this weekend? Maybe somewhere to pray for her soul? Oh, babe, of course, I already booked us a hotel sa Baguio. Just the 2 of us. Masayang sabi ni Vian. No, Vian. Davao de Oro. Gusto kong pumunta sa simbahan na malapit sa lugar na huling nakita siya. Sabi ni Rafi. Davao de Oro? Bakit doon, babe? Masyadong malayo yon. Nabalisa si Vian. I need closure, Vian. Please, for me. Sa huli, pumayag si Vian. Hindi niya alam. Ang closure na hinahanap ni Rafi ay ang paghahanap sa kanyang ina. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Rafi. Nagtungo siya sa barangay kung nasaan si Nanay Cora. Nag-iisa siyang pumasok. Nakita niya ang kanyang ina
nakaupo sa isang silyang kahoy, medyo galing na. Nay. Lumapit si Rafi, dahan-dahan, parang natatakot na masira ang katahimikan. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Nay, patawad po. Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan ang paghingi ng tawad sa inyo. Sa lahat ng pagkabulag ko, sa lahat ng sakit na dinulot ko sa inyo. Sana, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Hindi nagsalita si Nanay Cora. Hinawakan niya ang ulo ni Rafi at tiningnan siya sa mga mata. Tumayo ka, anak, sabi ni Cora. Huwag kang lumuhod sa akin. Ang kailangan mong gawin ay ang maging matatag. Hindi mo ako kailangan ng luha. Kailangan ko ng katotohanan. Hayaan mong ang katotohanan ang maging liwanag mo. Pero ang sakit ay masyadong malaki para kay Rafi. Umiyak siya. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. Ito ang unang beses na nakita ni Cora na umiyak si Rafi, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa puso. Ang yakap na yon ay ang kanyang redemption. Ang muling pagsasama ni Rafi at Nanay Cora ay nagbigay ng bagong lakas sa kanyang puso. Ang pagod at pagsisisi ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Alam niya na ang kasal niya ay isang kasinungalingan, ngunit kailangan niyang gawin ito ng tama. Hindi lang para sa kanyang ina, kundi para sa sarili niya. Nay, hindi pa po tapos ito. Kailangan po nating gawin ito ng may respeto sa batas, sabi ni Rafi. Habang magkasama silang nag-aalmusal, 2 araw pagkatapos ng kanilang muling pagkikita. Gawin mo ang tama, anak. Huwag mong isipin ang hiya. Ang hiya ay dapat nasa taong nagkasala, hindi sa taong naghahanap ng katotohanan, payo ni Cora. Inihatid ni Rafi ang kanyang ina sa bahay ng attorney. Si Son para maging ligtas, kasama si Nena na nagbabantay. Pagkatapos, bumalik siya sa Davao. Nagplano ng huling laban. Kailangan niyang manatiling kalmado sa harap ni Vian. Kailangan niyang maging perfect actor. Sa pag-uwi niya, sinalubong siya ni Vian nang may yakap. Babe, saan ka nagpunta? I was so worried. May tinapos lang akong urgent business. Malamig na sabi ni Rafi. Napansin ni Vian ang lamig sa boses ni Rafi. Are you okay? You seem distant. Pagod lang ako, Vian. Masaya ako na makita ka, lalo na ang ating anak. Niyakap ni Rafi si Junior. Sa oras na yon, hindi siya nakaramdam ng galit sa bata. Ang bata ay walang kasalanan. Ang pagmamahal niya sa bata ay totoo. Kahit na hindi niya ito dugo, ito ay nagpalakas sa kanyang determinasyon na ilantad ang katotohanan. Sinimulan ni Rafi ang kanyang paghahanda. Una, ang DNA test. Hindi niya pinaniwalaan ang hinala ni Cora. Gusto niya ng scientific proof. Gumamit siya ng malaking halaga ng pera para sa isang private DNA analysis sa Singapore. I need the results in 48 hours. Walang makakaalam. Utos ni Rafi sa kanyang contact. Ikalawa, ang financial trail. Sinimulan niyang tignan ang lahat ng transaksyon ni Vian. Natuklasan niya ang malalaking withdrawal mula sa kumpanya na itinago bilang supplier payments. Natuklasan niya rin ang mga wire transfer patungong Davao de Oro. Payments para sa 2 lalaking nagdukot. Ikatlo, ang perfect trap. Babe, sabi ni Vian, masaya. 2 days from now, birthday na ni Junior. I want to throw him the biggest party. Gusto kong ipakita sa lahat ng business partners mo at sa mga neighbors natin kung gaano tayo ka-happy family. Isang grand party. Isang grand party. Ito ang golden moment na hinahanap ni Rafi. Isang pagkakataon para sa hiya, shame, na maging pampubliko. Ngumiti si Rafi. Ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Perfect, Vian. I'll take care of the logistics. I want everyone there. I want the whole barangay to see. Biglang tumunog ang telepono ni Rafi. Ang mensahe, DNA result is ready. 99.9% exclusion. Hindi niya dugo.
Tumingin si Rafi kay Vian, na abala sa pagpili ng tablecloth. Naramdaman niya ang malamig na paghihiganti sa kanyang puso. Vian, I love you, sabi ni Rafi. Nagulat si Vian. Oh babe, I love you too. Gusto kong bigyan ka ng isang surprise sa party. Something big, patuloy ni Rafi. Hinalikan ni Rafi si Vian sa noo. Pero ang halik na iyon ay hindi ng isang asawa. Ito ay ang halik ng isang taong nagtatapos na ng isang kabanata. Ang araw ng grand party ay dumating. Ang bahay ng Villanueva ay parang isang palasyo. Punong-puno ng mga bisita, mga kasosyo sa negosyo, mga sikat na personalidad at ang buong komunidad ng barangay, kasama si Aling Marites na nakatingin sa lahat ng mga detalye. Si Vian ay kumikinang sa kanyang mamahaling damit. Naglakad siya sa gitna ng mga bisita, ang perpektong asawa at ina. Ang ganda talaga ni Ma'am Vian. At ang sweet ni Sir Rafi, talagang ginawa niya ang lahat para sa birthday ng anak nila. Bulong ni Aling Marites sa kanyang kaibigan. Si Rafi ay nakatayo sa gilid, tahimik. Ngumiti siya sa lahat, pero ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Inihanda ni Vian ang isang malaking cake na may temang superhero. Nang dumating ang oras ng paghihip ng kandila, lahat ng tao ay nagtipon sa gitna ng bulwagan. Kinuha ni Vian ang mikropono. Thank you all for celebrating with us. Ang aking asawa, si Rafi. At ako ay sobrang blessed na magkaroon ng ganitong pamilya at mga kaibigan. Kaya babe, I heard you have a surprise for me? Ngumiti si Rafi. Kinuha niya ang mikropono mula kay Vian eh. Oo, Vian. May sorpresa ako. Hindi lang ito para sa'yo, kundi para sa ating lahat. Sabi ni Rafi, malakas at malinaw ang boses. Nag-umpisa si Rafi, hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pamilya. Marami tayong dapat pasalamatan. Ang kumpanyang ito, ang buhay na ito, ay itinayo sa pagmamahal. Ngunit may mga pagkakataon na ang pagmamahal ay nababalutan ng kasinungalingan. At ang kasinungalingan ay tulad ng matinding lason. Unti-unting pumapatay sa atin. Nagsimulang magtinginan ang mga bisita. Nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Vian. Rafi, anong pinagsasabi mo? Pabulong na tanong ni Vian. Ang ngiti niya ay nawawala. Hayaan mong ipakita ko sa iyo, Vian, sabi ni Rafi. Nag-sign siya sa isang technician. Biglang umilaw ang malaking screen sa likod. Ang una niyang ipinakita ay ang timeline ng mga withdrawal sa kumpanya. Mga transaksyon na hindi tugma. Ang mga bisita ay nagulat. Para saan yan, Rafi? Yan ba ang surprise mo? May bahagyang galit sa boses ni Vian. Relax, Vian. Hindi pa tapos, sabi ni Rafi. Ito ang surprise para sa ating lahat. Ang tinig ng katotohanan. Biglang lumabas sa screen ang dalawang lalaki na nakahawak sa kanilang mga kamay. Ang mga mukha ay puno ng takot. Nagko-confess. Inutusan po kami ni Ma'am Vian. Sinabi niya po na isakay namin ang matanda at iwanan sa farm sa Davao de Oro. Sabi niya may sakit sa isip. Isang malaking ingay ang pumutok sa bulwagan. Ang mga bisita ay nagbulungan. Si Vian ay namutla. Wala yan. Peke yan. Ginawa yan ni Rafi para sirain ako. Sigaw ni Vian. Nagtatangkang kuhanin ang mikropono. Hindi na nag-aksaya ng oras si Rafi. Lumabas siya sa kanyang bulsa at itinaas ang isang sealed envelope. Ang huling katotohanan. Para sa iyo, Vian. At para sa ating anak. Binasag ni Rafi ang seal at binasa ng malakas ang resulta ng DNA test. Rafael Villanueva Jr., 991% excluded as biological son of Rafael Villanueva Sr. Bumagsak ang mikropono sa sahig. Ang ingay ng pagbasag ay kasing lakas ng pagbasag ng puso ni Rafi. Si Vianney ay nabato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang perpektong teatro ay gumuho. Kasinungalingan, sigaw ni Vianney. Rafi, I love you. I love the boy. Nagawa ko yan dahil sa takot, dahil sa utang.
Hindi nagsalita si Rafi. Sa halip, tumingin siya sa pintuan ng bulwagan. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Pumasok si Nanay Cora kasama si Nena na nagtutulak sa kanya. Hindi naglakad si Cora ng mabilis, pero ang kanyang bawat hakbang ay may respeto at dignidad. Si Nanay Cora ay buhay. Ang huling tingin ni Vian ay tumama sa Nanay Cora. Ang Nanay Cora, na dapat ay isang anino lang, ngayon ay nakatayo sa ilalim ng maliwanag na chandelier, isang witness sa kanyang kasinungalingan. Hindi nakasigaw si Vian. Ang tanging narinig ay ang boses ni Aling Marites, ang babaeng laging nagtatala ng lahat ng tsismis sa barangay. Walang hiya. Ang nanay mo. Walang hiya ka. Sigaw ni Aling Marites. Ang isang sigaw na yon ay nagdala ng hiya sa buong bulwagan. Ang lahat ay tinitigan si Vian. Ang social shame ay mas masakit pa sa anumang legal na kaso. Hinaklit ni Vian ang hininga niya. Nagtatangka siyang tumakas pero huli na. 2 pulis kasama si Kapitan Jomar ang pumasok sa bulwagan. Vianney Montesa Villanueva, you are under arrest for attempted kidnapping and fraud. Binitawan ni Vian ang isang napakalakas na sigaw, hindi ng pag-iyak, kundi ng galit at pagkadismaya. Kinapkapan siya at inilagay ang posas. Babe, wag mo akong gawin ito. Don't do this to me. Sigaw ni Vian kay Rafi. Walang emosyong tiningnan siya ni Rafi. I did this for my mother and for the truth. Habang dinadala si Vian papalabas, tumingin siya kay Nanay Cora. Ang tingin niya ay puno ng puot. Ngunit si Nanay Cora ay tahimik lang. Isang luha lang ang tumulo sa kanyang mata. Hindi ito luha ng kaligayahan, kundi luha ng kalungkutan. Kalungkutan para sa isang buhay na sinira ng kasinungalingan. Ang katahimikan na bumalot sa bahay pagkatapos ng pista ng katotohanan ay mas mabigat pa sa anumang ingay. Ang mga konfeti at dekorasyon ay naiwanan. Mga simbolo ng isang kasinungalingan na nagpanggap na perpekto. Si Nanay Cora ay nakaupo sa sala. Hindi niya iniwanan ang lugar na yon simula nang dumating siya. Parang gusto niyang patunayan na siya ay nasa bahay na niya. Si Rafi ay pumasok sa sala, nag-iisa. Ang kanyang balikat ay nakayuko, ang kanyang mata ay maga. Ang kanyang expensive suit ay lukot. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang isang kutsilyo at isang mansanas mula sa kusina. Umupo siya sa harap ng kanyang ina at sinimulan niyang balatan ang mansanas. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang balat ng mansanas ay naputol-putol. Ito ang golden moment ni Rafi. Hindi siya humihingi ng tawad. Ginagawa lang niya ang isang simple act ng pag-aalaga na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Huwag mong sisisihin ang sarili mo, anak. Mahinang sabi ni Nanay Cora. Hindi ko po mapigilan, Nay. Sagot ni Rafi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pinalaki niyo po ako na marunong magdesisyon. Pinalaki niyo akong may respeto sa katotohanan. Pero pinili ko ang isang babaeng nagtago ng kanyang sarili. At ginamit ko ang utang na loob ko para sirain ang inyo pong buhay. Inilapag ni Rafi ang mansanas sa mesa. Hindi niya ito magawa. Inabot ni Cora ang kamay niya, kinuha ang mansanas, at ipinagpatuloy ang pagbalat, kalmado at dahan-dahan. Ang buhay, Rafi, ay parang basag na salamin. Hindi mo na maibabalik ang dating anyo, pero ang mga piraso ay maaari mo pa rin gamitin. Maaari mo itong gawing mosaik. Maganda pa rin, pero may aral na. Ang bata. Nay, ano po ang gagawin ko sa bata? Tanong ni Rafi. Ang bata ay walang kasalanan. Pinalaki mo siyang parang anak mo. Ang pagmamahal mo sa kanya ay totoo. Ang tunay na pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pag-aalaga at pagmamahal. Kung titingnan mo ang bata at makikita mo ang kasinungalingan, ibig sabihin, hindi ka pa handa. Masasaktan ako, Nay. Masasaktan siya. Ang sakit ay parte ng katotohanan. Pero anak, ang mahalaga, natuto ka. Sabi ni Cora, inihatid ni Rafi ang kanyang ina
sa kanyang silid. Ang silid ay malinis, pero kulang sa init. Kinabukasan, si Rafi ay nagtungo sa opisina. Hindi na siya pumunta sa usual na upuan niya. Pumunta siya sa kitchenette ng opisina. Sinubukan niyang magluto, isang bagay na hindi niya ginagawa. Sinigang. Kinailangan niyang tawagan si Nena para magtanong ng mga sangkap. Nena, gaano karaming sampalok ang ilalagay ko? Mataba ba ang baboy? Sir, mataba ang baboy, pero kailangan niyo po munang pakuluan at tanggalin ang sebo. Kung hindi, magagalit si Vian. Biro ni Nena. Napangiti si Rafi. Ang ngiti niya ay hindi pa rin aabot sa mga mata niya, pero may lungkot at pag-asa. Hindi na ako natatakot kay Vian, Nena. Ang kinatatakutan ko, baka hindi masarap itong sinigang ko. Walang makakapantay sa luto ni Nanay. Sabi ni Rafi. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Inabot siya ng 2 oras sa pagluluto. Sa wakas, dinala niya ang isang maliit na Tupperware ng sinigang sa bahay ni Attorney Season kung saan nagpapahinga si Nanay Cora at Nena. Nay, sinubukan ko po. Sabi ni Rafi, inilagay ang mangkok sa harap ng kanyang ina. Tiningnan ni Cora ang sinigang. Nakita niya ang kaunting sebo na naiwan. Hindi perpekto, pero masarap ang amoy. Ito ang amoy ng effort. Kinuha ni Cora ang kutsara. Hinihipan niya ito. Pagkatapos ay tikman. Hindi ito kasing asim ng gusto niya. Hindi ito kasing lambot ng luto niya. Pero ito ay sinigang. Ito ay galing sa pagod ng kanyang anak. Isang sacrifice na mas mahalaga kaysa sa anumang diamante. Masarap, anak, sabi ni Cora habang ngumunguya. Marami pang kulang, pero masarap dahil galing sa puso mo. Ang mga salitang yon ay nagpabigat sa puso ni Rafi. Hindi siya umiyak, ngunit ang sakit ay nandoon pa rin. Ang kanyang redemption ay hindi matatapos sa isang mangkok ng sinigang. Sa mga susunod na araw, si Rafi ay abala sa legal na proseso. Si Vian ay patuloy na nagtatangkang kontakin siya, pero hindi na siya sumasagot. Ang bata ay dinala sa pangangalaga ng pamilya ng isang kaibigan habang inaayos ni Rafi ang kanyang mga dokumento. Ang buhay ni Rafi ay nagbago. Hindi na siya nagmamadali. Ang mga gabi niya ay hindi na puno ng glamorous parties, kundi ng tahimik na pag-aalaga sa kanyang ina. Isang hapon, habang nag-aalaga sila ng mga halaman sa maliit na hardin ni Attorney Season, si Nanay Cora ay tumingin sa malayo. Anak, gusto kong bumalik sa bangkerohan, sabi niya. Nagulat si Rafi. Bakit po, Nay? Hindi na kayo dapat magbenta ulit. Dapat magpahinga na kayo. Ngumiti si Cora, isang tunay na ngiti. Ang una niyang nakita sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako magbebenta, pero kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong ipaalala sa mga babaeng katulad ko na ang bawat butil ng bigas at bawat patak ng pawis nila ay may halaga at ang katotohanan ay may boses. Kahit gaano kahina, ito ang kanyang new calling, ang kanyang legacy. Sige po, Nay, sasamahan ko po kayo. Ngayon at hanggang kailanman, pangako ni Rafi na hindi na niya binitawan ang kamay ng kanyang ina. Salamat sa inyo, mga kapuso, at sinamahan ninyo kami sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito. Sa lahat ng kwentong naikwento ko, ang pagsulat ng eksena kung saan tinawag na baliw ni Rafi, ang kanyang ina, ang pinakamasakit. Ang hirap isipin na minsan, ang utang na loob ay mas matindi pa sa pagmamahal ng isang ina na siyang dahilan ng kanyang pagkabulag. Ang kwentong puso na ito ay inspirasyon ng mga totoong ina sa ating buhay, ang mga babaeng tahimik na nagpapasan ng mabigat na responsibilidad pero laging mayroong liwanag sa dulo ng kanilang mga mata. Sila ang nagtuturo sa atin na ang pag-asa ay hindi namamatay. Ang pagbabago ni Rafi ay hindi nangyari sa isang gabi. Ang kanyang pagsisisi ay hindi natapos sa salita, kundi sa kanyang mga gawa. Sana, sa istorya ni Rafi at Nanay Cora,
Nakita ninyo na kahit gaano kalaki ang kasalanan, may butil ng pag-asa na laging tutubo. Ang buhay ay tulad ng isang halaman. Kailangan itong diligan ng katotohanan at pag-ibig para mamulaklak ulit. Ngunit may isang tanong na gusto kong iwan sa inyo. Kung kayo si Nanay Cora, matatanggap niyo ba ang patawad ni Rafi sa kabila ng lahat ng sakit na dinulot niya? O hihintayin niyo pa ring magdusa siya ng mas matindi? I-share ninyo po ang inyong damdamin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong pananaw. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, pakipindot naman po ang like button at i-share sa inyong mga kaibigan. Ito po si Clara, nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa muli, at patuloy nating pakinggan ang mga aral ng puso. Kwentong Puso. Ang mga butones ng katotohanan, inikwento ni Clara.